afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may McDonald's sa Buendia, Pasay. Corner po yan ng Donada Street, Barangay 737 Pasay. At dadalhin natin sa may Shore Residences, sa may Shore Street po yan, Sunrise Drive, Barangay 76 Pasay. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang kung content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. At samantala, makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. And sir, syempre, sabi po ng pag-asa ay nakaroon ng pagbabago, may shift doon sa forecast ng bagyo. So pwedeng matamaan or madaanan po itong mga lugar na very populated, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, and Bicol Region. Medyo mas marami pong kailangan tukan, no? So, kumusta po yung OCD preparations na for the population centers na pwedeng mahagip pag if ever nagbago yung track ng bagyo? Marami yan, no? Tayo kung OCD, lahat ng mga region actually natin ay yung paghahanda ay pare-parehong mga naka-red alert, Luzon, Visayas, at maging some areas na in Mindanao, no? Kasi ang tinitingnan kung ganito ito kalapang, no? Saka bumaba ang track nito, ay aabot pa, maaari kong aabot pa doon sa Mindanao. Kaya naka-alert rin po talaga, no? All regions actually. And then ganun din po, no? The PILC and then the other members of the NDRRMC also, no? Ang po ng ating emergency chairperson, no, ni Secretary Aquiloro, ay lahat po ng ating mga response agencies in all of the regions ay dapat nang nakahanda at naka-alert dahil hindi natin alam kung alin talaga dito, no, kung aabot pa talaga ng Visayas o Mindanao, kaya kasama sila sa naghahanda. Ganun din po siya sa local government system, the PILC. So may panawagan ng ating Pangulo, no, na ang ating mga kababayan dapat ay makipag-ugnayan sa mga barangay captains, sa mga mayors, no? At saka dapat alam ng bawat isa sa atin saan, kailan, at gaano kalakas yung katama ng ulan at hangin sa mga mismong lugar natin. And with that, sir, thank you so much for your time. Alam ko sobrang busy po. Sana po ay medyo mahaba yung inyong pahinga kasi kailangan po rin natin mga kababayan. Thank you so much, sir. Salamat, Ariel, no? At saka yung alas 2 natin mamaya, kakaroon ng press briefing, no, from the NDRC. So, mga karagdagan tayo nga dito doon. Thank you so much, sir. Castillo, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense. Bago tayo magpatuloy, gusto lang magpahay na Margo at Big Bustos. Hi, Margo. At pati po kay Tab at Poncho na nagbiyahe ngayon kasama ang kanilang mami, Ana. Ayan po, mula po sa mga naging epekto ng bagyong Nino at dito po sa preparation para sa bagyong Juan na pwede nga maging super typhoon. Ngayon naman po ay makakapanayan natin ang atmospheric scientist at professor ng meteorology sa UP Liman, si Dr. Jerry Bagdata, para alamin po may kakaiba ba sa mga bagyo ngayon at sa susunod na mga taon at malalaman talaga sila or normal na itong ganitong mga epekto. Kaya natutog na natin si Dr. Jerry Bagdata. Sir Jerry, welcome back to Dagdagan. Hello, good afternoon, Ariel. Good afternoon to everybody. And sir, again, thank you for your time today. Sir, una po, yung muna sa bagyong Nino, no? May mga comments po, sir, about i-request ko yung OCD daw if ever pwedeng i-humanize pa yung warning na nilalabas ng pag-asa. What do you say about this, sir? Do you think ba may may enough na warning but kailangan pa bang mas ibaba sa publiko yung warning para mas naiintindihan? Yeah, definitely. Kasi yung, halimbawa yung warning ng ulan, no? Pag sinabing 100 millimeters, 150 millimeters, actually mahirap siya intindihin even for meteorologists. So, ang mas maiintindihan siguro ng tao ay kung
sabihin kung aapaw itong paper na to, hanggang gano'ng kataas yung baha and so on. So, I think yun yung mas maintindihan. And ginagawa naman dito dahan-dahan in several regions. I believe dito sa Pilipinas, ang tawag dito ay yung impact-based forecasting. Pero actually, medyo mahirap siyang i-implement lalo na kung pag-asa lang yung pagbabasihan natin. It needs to be holistic eh. So, bukod sa pag-asa, dapat yung mga local LGUs, and in fact, yung lagi ko sinasabi, it's really yung local na government, like yung barangay unit, yung makaka-alam talaga na pagka may ganitong ulan, gano'ng kataas yung aapaw or kung kailan mag-umpisa ang umapaw yung paper, gano'ng kataas yung baha, di ba? Yung local talaga yung makakaalam yan, hindi yung national na pag-asa. So, it really needs to be a holistic na sama-samang Enggak berapa kurma meraisi aku. I saw one more comments on may paparating, ganito yung 200 millimeters, sometimes masyadong abstract, difficult to understand, at ang maiintindihan is, babahayin ka ng tigtaas ng, tuhod or tao, then kailangan lumisan. Ba ay empower na nila at mga LGU. Lalo na yung mga gumagamit sa mga hazard map, alam yung kanilang hazard area sa kanilang mga lugar. Pero enough na ba ito para masabing empower yung LGU at kaya nila in-their capacity na gawin yung sabi nyo na dapat ginagawa ng LGU bilang sila yung pinakamalapit sa ating mga Yeah, I've been seeing a lot of LGUs all over the country na may mga tao that are really passionate, yung sarili nila gusto nilang intindihin, gusto nilang i-implement na may mga yung pangaliko. But of course, hindi ito ay subok na apply sa lahat ng sa barangay level. So there's a lot of reasons pa in terms of yung training, yung mga ibang barangay. Pero I think maraming barangay, lalo na yung mga madalas matatanda, yung really empowered. Yes, doing this already in the past decade or so. Kasi lalo na kayo sa alam na yung public force. Nasi. Ilang unang mga nila, so biyahe sa PITX so sa isa sa epekto ng bagyo Bumado sa Tagaytay na ito po ang balitang kumpirmado Driver na ano yun. Para bilang magkakalang pa ang pila ng mga gratis guys mula PITX ngayong araw. Dahil sa posibleng pananalasa ng kontintuan sa pinakauling apliko ng PITX na naman silang gabiyahe na ang kanilado papunta sa Eastern Samar, Davao City, Agos City, Masbate City, San Jose of Pinunta Mindoro, Lawang, Abaco, Legazpi, Iriga, Iran at Palumpon. Aliwanag ng Pamplona na terminal, nagdala sila ng biyahe mga frontliner dahil hindi makatatawid ang kanilang mga food sa mga pantalan kabilang ang Batagas Port at yung Port at Pilar Port kung saan atensyon ng biyahe ng Aurora vessel. Tataas na rin kasi ang physical warning sa ilang mga lugar at daraanan ng mga bukid. Sumatapos sa pinakawalang talalang Philippine Coast Guard, umabot siya sa alas ng kilogram pasahero ang stranded sa 24 na mga bansalan sa Bicol, Northern Mindanao, Southern Visayas, Southern Tagalog, at Western Visayas. Ang isipong daan at ating pagpapagpapag kanina ang pagpapagpapag ng pagkaga dahil sa epekto at nasa epekto ng bagyong buwan. At yan, ang balitang pagpapag ito ang ilan pagpapag
Sari-sari. Sunday market tomorrow. Sure to exhibit Thank you very much. Thank you. God bless. Take care. Ayun, so na-drop. Oo. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pagsunod pala po.